Hi everyone! Good morning! Welcome back to my channel. It's me again, Zaidi Galsote. Ayan guys. So, this episode guys is mag-share lang po tayo ng ating very simple motivation in very simple, humble business na na-experience ng iyong lola. Ayan, baka sakali pong makatulong po sa inyo mga mommies, mga parents, mga daddies, ayan, sa mga lalong-lalo na yung mga bata, mga teenager na gustong mag-business ng small business. So, for a while guys, is papakita ko po muna sa inyo ang aking breakfast. Ayan. So, titikman po natin itong breakfast po tayo at kain muna po tayo guys. Ayan. Actually guys, kakatapos ko lang magluto ng breakfast. So, gusto ko lamang pong, ayan, tikman po to at i-share yung mga small business. Gaya ng pinangako ko po sa inyo na motivation ng business at motivation sa sa mga solo parents na nawawala na ng pag-asa sa buhay. Ayan guys. So, i-start ko muna po ang ating business motivation na na-experience ko to share with you guys. Baka sakaling makatulong po sa inyo. Ayan. And of course, babatiin ko na rin po yung aking mga subscriber na dahil daming gusto magpabati at magpa-shoutout po sa akin. Ayan guys. So, tikman muna natin to guys habang nagkukwentuhan po tayo. Ayun po. Sarap. Yan. Kape po tayo. Ayan. Actually guys, actually po, mga mommies is pinag-isipan ko tayo in how many days. Nabisi lang po talaga ako this few days ago kasi sobrang dami ng trabaho ginagawa at kahit papaano sumasama din po ako sa meeting kay Sir Robert pag yayayain din po niya ako at pagkailangan din po niya ng needs niya din ng tulong ko na sumama kung kinakailangan sa meeting. Pero pag hindi lang niya ako sinasama kasi sobrang init, naawa din siya sa akin. So, I stay at my rooms. So, yun na nga guys. Guys na naman, no bashing guys. For fun lang po tayo. And ito na nga yung mga mommies, mga daddies, no, mga kaibigan is, ito lang yung very simple na na-experience ko dito sa Duha since I came here 2017. So, why I came here, I think na ikwento ko na po yan sa inyo sa aking my real life, my journey of my real life. Ayan, gusto ko muna pong i-recap po sa inyo ang aking content is the journey of OFW and my daily lifestyle. Daily lifestyle meaning yung andyan na yung pagluluto, nangyayari everyday, kung ano activities ko everyday, ayan. So, uh, naka-focus po ako sa the journey of OFW. Why the journey of OFW? Because before, I'm a business traveler as a business development international, as a entrepreneur, as what do you call this, as a solo mother na bit-bit ko yung dalawang anak ko, talaga nagto-travel around. So, yung dalawang bunso ko. So, ayun na nga guys, naikwento ko. Guys na naman! Ayan, mga kaibigan ko dito at mga subscriber ko po dito is nagpapasalamat po ako kasi kung hindi po dahil po sa inyo is wala po akong hindi ko ma-share yung gusto kong maitulong po sa ating mga kababayan ng mga lalong-lalo na I'm very dedicated sa mga OFW na overseas Filipino workers o overseas foreign workers, yung different nationalities. Ayan guys, since starting no COVID, um, talagang hindi po ako nakakalabas as a solo mother kasi focus po ako sa mga anak ko. So, nagbablog-vlog na ako pero hindi ko akalain po at maraming salamat po sa lahat ng mga followers at viewers ko na nag-post sa akin na mag-vlog ka na, Ma'am Mickey, Madam Mickey, mag-vlog ka na, lalo-lalo yung mga followers ko sa Facebook. So,
So, at saka sa mga other social medias ko. So, ayun, tinry kong mag-vlog, tinry kong inaral ang aking pagbablog, ang aking pag-YouTube, no. Actually, talagang reality lahat ng aking ina-upload at wala akong edit. Hindi po ako nag-edit, walang nagturo sa akin at I start from zero. So, ikukwento ko lang po guys ang nangyari sa akin dito sa YT bago tayo mag-explain sa medyo mahaba-haba tong ating motivation, no guys. So, before I start to discuss the very simple motivation in the business, why I hug my bloggers, pagiging YouTuber, no? Pag sinabi mong YouTuber, dyan napapasok yung pagiging vlogger. So, sabi ko, even my brother, he advised me to vlog, no? So, ate, what if hindi ka na lang mag-vlog? So, nai-enjoy ko. Nag-vlog ako dahil ang katwiran ko po guys, to make happy myself. Kasi na ano ko na therapy ko sa aking sarili kasi nabigla ako nag-depress po talaga ako na what do you call this, na mag-isa. Hindi po kasi ako sanay na hindi ko kasama yung mga anak ko. Isa na yan na naging depression ko. Most of all, ba't ako na-depress mula na nawala yung tatlong nanay ko, pinakamamahal ko sa buhay. Ang aking mami, ang aking lola, at ang aking auntie na nag-alaga sa akin. Ayan guys, nag-alaga at nagpaaral na rin. So, hindi ko po sila nakitang tatlo at hindi po ako nakauwi. Na-depress ako because of my travel ban. Alam naman natin yan sa lahat. At na-depress din po ako dahil sa na-frustrate ako kasi kahit na nag-work ka nang nag-work, hindi ka pinapasahuran. So, I'm very hardworking mom as a solo mother. So, I decide na since nandito ako sa loob ng bahay, gusto kong magtrabaho. So, I decide na pasukin ang digital marketing in the business social media. So, before kasi nag-online selling po ako. Ayan guys. So, yan ang pinaka-part-time ko before. At since 2017, I came here being an entrepreneur at nag-open ang GC Premier. So, talagang niyak ako ang GC Premier because I'm the users of the different product, beauty product, ayan, at pampapayat, at yung lalo-lalo na ang health product. So before, kung i-compare nyo po guys, since 2017, I came here in GCC, is talagang ang talagang hobbies ko po talaga is business and at the same time mga mag-i-endorse na mga product, ayan. So yung naging experience ko before nung nagta-travel po ako going Asian countries lang. So, lang no? Nagta-travel po ako before. Sayang lang at hindi ko na-i-upload yung mga videos ko na yun, na wala pa yung mga gadgets ko kasi nawalan ako ng mga gamit dito. So, in short guys, my life is focused in the business. Mapa small man or mapa big businessman is I'm very flexible as a business development, international, and business development management. Nag-start po ako ng business development management in Singapore. Ayan, at talagang doon ako nagmamanage ng mga different na businesses, no? May mga ka-partnership ako before kasi hindi naman pwedeng magtumira ako ng matagal sa Singapore. So, ang ginagawa ko, nagta-travel lang ako. So, punta ako ng Thailand, pupunta ako ng Japan, pupunta ako ng Indonesia, pupunta ako ng Malaysia, yan, basta Hong Kong, ayan, Dubai, kumbaga, Jakarta, Indonesia, kumbaga, inaano ko lang yan, nililibot ko lang yan. Pag pumupunta po ako sa country yan, for example, I'm going to Thailand, hindi ako pumapayag guys, na wala akong bit-bit na paninda. Ayun guys. So, ikukwento ko lang ng very very short po ang aking life since 7 years old. Natuto po akong magtinda-tinda ng kung ano-ano. Kaya, doon ako na-enhance, doon ako na-encourage, at doon ako nakasal ng gusto sa
pagbi-business ng minana ko sa aking lolo. Ang aking lolo is isang farmers at talagang businessman talaga po siya kahit hindi po siya nakagraduate ng nakatungtong ng grade 6 ng pag-aaral sa elementary. Hanggang grade 3 lang yata ang lolo ko. Pero sobrang sipag po nun at napakalaki ang kanilang lupain at nakita ko yung kanyang pagsisikap. Pagtitinda ng mga palay, gulay, mga animals, chicken, goat, carabao, cow, lahat po yan. Tinitinda po niya yan at talagang ako bit niya lagi. So nakikita ko kung gaano kakapal ang pera niya, kung gaano yung mga binibenta niyang mga palay, nasa 200, 300 kabans. Kumbaga, ako yung taga-bilang ng mga piso, tinuturuan niya kung paano magtanim. So, doon po ako nahasa hanggang sa nagtitinda din po ako sa palengke. At yun yung tumpok-tumpok na mga seriguelas, dohat, bayabas, mga what do you call this, yung sampalok, yung napagtindahan ko, bibili ulit ako ng mga bagoong, tinapa, mga pakwan, pancake, at inililibot ko naman sa mga bahay-bahay, mga ice cream, bit ko yung kapatid ko isa. So, since 7 years old pa lang po ako, natuto na po ako mag-business. So, hanggang sa pagdating ko po ng high school at nagpunta na po kami ng Maynila, doon lalo ako natutong nahasa mag-business. So, natutunan ko yung mag-barbecue, banana queue, kamuti queue, lahat ng queue. Ayan, lahat ng mga inihaw, ganyan. So, mag-isa lang ako noon, siguro nag-start po ako mag-business, mga first year high school. Ayan, so I love business. So, pagdating na naman po ng college, ayan talagang pinairal ko yung pagiging business-minded ko at raketera ko. Kasi guys, at pinasok ko yung iba't ibang mga network. At ang racket ko nung college po ko is tagagawa po ako ng mga project, thesis, mga assignments, ayan. So, binibigay nila lahat sa akin. Ako yung gumagawa, lalo na yung mga pag-graduate na tinutulungan ko yung mga kaklase ko, binabayaran nila ako para may pang tuition fee lang at makatapos sa aking pag-aaral. Yan ang aking raketera. At pagdating na naman po ng maghapon, nagsisales lady ako, nag-endorser, minsan andyan po yung aalukin ka for example, Palmolive shampoo, Sunsilk, Close Up, kasi maganda pa ang teeth ko before. Ayan. So, ang dami ko mga racket, guys, hanggang sa mayawang Diyos nakatapos po ko. Pagka nakatapos na naman po ko ng college, ito na naman ang mga alok-alok. Ayan, guys. Pinasok ko po ang aking entrepreneur. Different of the networking, like first quadrant. Ayan, babanggitin ko na because nasa entrepreneur business po tayo. Andyan yung Royal, first quadrant, in global, Ono, lahat po yan. Lahat po ng klaseng networking sa Pilipinas. Ang pinakahuli ng aking hinawakan na network is ang itong GC Premier. But before nakilala ko ang GC Premier, nagtitinda na po ako, raketera na po talaga ako ng mga siomai, mga hotdog, pupunta pa akong Binondo, to Laguna, ayan, ganyan. At itinitinda ko yan every Christmas to New Year, bit ko yung mga anak ko. Ayan. So, ganyan ang pagsisikap namin mag-iina. So, hanggang sa dumating po yung time na nag-sari-sari store na rin. Ayan. So, niyakap ko ang entrepreneur. Noong time na mag-open na po ang Royal, doon ako natuto na pumunta sa Singapore hanggang pinasok ko din ng Global, nag-open sa Singapore. Ayan, ka-business partner ko sila Madam Rofa Gutierrez sa Unicity. Ayan, Madam Garlic, lahat ng mga taga-ABS-CBN. So, nag-stop po ako that time kasi nagkaroon po ako ng acute ovarian cancer. So, hanggang sa hinanap ko ang magpapagaling sa akin at nahanap ko ang GC Premier Barley. Ayan, guys. So, yung GC Organic Barley, guys, I'm the user of that one. Capsule
and juice. Ayan, hanggang sa nadagdagan na ng mga coffee. Before, ang konti lang yan. Manual lang po kami dati. Kumbaga, alam nyo yung whiteboard, gaganunin mo, tapos i-explain mo lang. Ayan, so, talagang niyakap ko yon as a users. Doon nagbebenta kasi mahilig po talaga akong magbenta, mag-invite. Hanggang sa nung nakita kong kumikita na mas malaki ang kinikita ko, idinagdag ko siya sa pag-racket-racket ko kasi hindi po talaga tumatagal ang trabaho sa akin. Ayoko po talaga maging employee. So talagang nabuhay ko ang aking mga anak sa pagbi-business, mapa-small businessman, mapa-high businessman. So, I focus in the entrepreneur in the network ng e-commerce. Ayan, tinutukan ko ang e-commerce and of course, sa mga business social media, yun na nga, e-commerce nga po, mga electronic, ano. So, ang tinutukan ko talaga is ang GC Premier. Binitawan ko lahat ng network, sumali ako sa GC Premier. Inaral ko po yan. What is the GC Premier? Ayan, nasa online po tayo. Dito sa andiyan po yung link sa Google or sa YouTube ang GC Premier. So nung nag-start pa lang po kami, nag-start lang po kami sa Pilipinas, lahat ng mga ka-network ko sa Global, sa Uno, sa Royal, naglipatan lahat sa GC Premier. So nakita ko yung marketing program nun at business plan. So, maganda at pangmasa po talaga. Ayan. So, ang ginawa ko, nung narinig ko na magbubukas po dito sa GCC, so, nag-travel around po ako. So, hanggang sa nakapagbukas kami unang-una sa Singapore po. Actually, second home ko ang Singapore. So, nagbukas doon one of the BCC, mga branch ng isa sa mga kaibigan ko. So, hanggang sa inaral ko ng inaral. Ayan guys. So, sa madaling salita po, kahit na may trabaho ako dito, kasi ang habol ko po dito is may residence visa. So, napilitan po ako na magtrabaho, inaral ko rin pagiging document controller, pagiging business development dito, ginamit ko yung pagiging BDM ko dito sa country to. So, I manage ng real estate. Ayan. Pinasok ko ang real estate, pinasok ko din ng before may parenta car ako, dalawang car ko. So, yung isa personal car ko, yung isa pinaparentahan ko. Ayan, pinapa-over ko. Pero, kasi wala po akong license dito. So, may mga driver po. Ayan. So, madaling salita, guys, is any racket po dito sa Duha is bit-bit-bit ko yung dalawang anak ko hanggang madaling araw, round the clock po yan. So, from 8 to 5, document controller ako in the construction. Kaya natuto po ko sa business ng construction. Ayan guys. So, tulong na rin ng aking pinsan na civil engineer. Tinuruan niya ako kung paano mag-manage ng construction, kung paano makipag-deal, kung paano hawakan ng isang construction kasi consultant po siya. So, natuto po ako sa construction, inaral ko po hanggang sa one time nag-invest ako, kumita, pangalawa, kumita, pangatlo, wala na, na-lose na-scam na. So, yun, in-stop ko po yun, natakot na po ko kasi laki na walang pera sa akin. Yung ipon ko halos nalagas po lahat. Ayan, so nag-start ulit po ko, bumangon ulit, at tinutukan ko na ang GC. Ayan, 8 to 5, from 5 to 5 p.m. up to 2 a.m. in the morning. Ayan, bit-bit-bit ko ang mga anak ko, tulog sila lagi sa car o tulog sila lagi sa basta kahit saan ako magpunta, bit-bit ko yung mga yan. Hanggang sa nakakuha ako ng yayas, iniiwan ko na sila. Kasi hanggang umaabot ako alas 2 madaling araw, tapos mamaya papasok na naman. Pagpasok ko, andyan pa yung bibit-biting ko po yung paninda ko. Nagluluto pa ako ng paninda para sa mga pang-snacks, pang-lunch ng mga ka-office mate ko. Ganyan po ako talagang raketera. So, I'm very lucky, I'm so blessed kasi minagic ni God ang pagpapalaki ko sa aking mga anak.
Okay guys, so ito na nga guys, ang ating guys na naman, ang ating kung bakit nandito ang aking calculator. So, ang senaryo po kasi sa pagiging network dito sa GC, isi-share ko lang po, no, dito sa GC Premier, one time lang po tayo mag-join. This is the lifetime business. Idadagdag nyo lang kung may trabaho po kayo. Actually, ang dami ko natulungang mga engineer, mga nurse sa Hamad Hospital na nag-for good at bumili ng mga Shumai food cart. Kasi dati, tutok po ako sa mga franchise ng Shumai. Ayan, yung Shumai food cart, ayan. Lahat ng franchise, yan ang tinutukan kong business. At hindi lang po sa pag-i-invite. Ang ginagawa ko po dati, yung sahod ko, yung gustong-gusto ng mga OFW na gustong magkaroon ng business, tinutulungan ko siya kung paano mag-join sa GC at tinitraining ko po siya. Sarili kong pera hanggang sa may napag-graduate na ako na mga estudyante, may natulungan ako ng mga kaklase ko na naging teacher. So, buong buhay ko ng mga 5 years, 3 years kong kita dito as a document controller, ibinuhos ko sa GC. So, I'm very lucky guys kasi kahit papaano, nasusupport ko yung pag-aaral ng dalawang anak ko sa Pilipinas. Nakapagpadala ako. So, Magic ni God, awa ng Diyos is nakapagtapos naman po sila ng pag-aaral. Kahit papaano nakapag-share ako ng kanilang budget at allowance. Hati kami ng daddy nila. So, but anyway, ganun na nga guys. Sa madaling salita, natulungan ko ang aking pamilya sa pagiging entrepreneur ng GC Premier. Ano ang tip guys? Ito na. Ito ang tanongin nyo sa akin kung ano at paano. Ayan guys. So ito yung i-discuss ko po sa inyo guys. Ito. One time lang po kayong mag-join sa GC Premier sa halagang 14,888 yata ngayon. Ngayon na, kasi before, iba yung presyo before. At 18,000 sa Pilipinas. Ang ginawa ko dati, dahil talagang users lang ako ng barley, umiinom lang ako, bumibili lang ako, kumuha muna ako ng isang account. Tapos hanggang sa nagdagdag ako ng 2 account. Na bibili ako sa isang account, may produkto na yon, natatapatan niya, limbawa, 1,500 na lang kanyo ang isang membership. Ngayon, hindi membership, kumbaga parang i-join mo lang para magkaroon ka lang ng e-commerce na portal, sarili mong portal, at magkakaroon ka ng account, mga insurance, lahat, magkakaroon ka rin ng ATM, doon mo kukunin yung parang pinaka-commission mo na pagtindahan mo, ganun. At ito pa guys, bakit ko ginusto ang GC? Biro nyo guys, free membership, free na ang office, free na ang product, nandiyan na, kumpleto na ang produkto. Hindi kagaya ng gusto mo mag-business, malaki ang kapital, magre-rent ka, magbabayad ka ng rental, magbabayad ka ng mga ilaw, tubig, etc. Kahit sa may pangbansa man, magbabayad ka ng renewal, magbabayad ka ng mga tax. Ito, one time join ka lang, 1,500 maliit, lifetime pa. At pag nabenta mo yung product guys, is ito na, doble pa, magiging 3,000 yun kasi worth worth 3,000 yung pag nabenta mo lahat-lahat. So, bawiin mo na, lifetime business pa, may insurance pa. At ito pa, ito ang marketing plan po niyan guys. Bawat per head na may invite mo, mayroon ka pong 1,500 pesos. Kumbaga dito is nasa 150 reals in one person. Ang gagawin lang po natin, ito yung tips ko this is a first training ko lang po sa inyo na tips po sa aking business na to. Is, ang gagawin nyo lang po, kumuha lang kayo ng 2 ladder, no? Hindi po ito networking. Kumbaga, kumuha ka lang mag-build ka ng team mo or ng staff mo, ng management mo na gusto mong tulungan to grow your team, to build your team. So, 2 lang ang kukunin mo na magiging leader mo, na mag-aasikaso at
magiging leader mo sa team mo. Ayan guys. Yung dalawang yan,